Okay guys, mabuhay, maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Nakakaloka ang mga pangyayari ngayon sa social media of course. Eto na, mandami kasing naglalabasan ngayon na kesyo yung sinabi ni Chris Aquino kay Riza May Dizon ay patutsada dahil daw sa nangyari nga kay Kim Chiu of course na parang kinumpara kay si Jug Sugueta ay kinumpara kay Riza May. Marami mga na-hurt doon tungkol sa part na yon. At syempre parang yung sagot daw kanina ay parang ni Chris Aquino ay para kay Kim Chu. Ako sa totoo lang, hindi ako naniniwala doon sa part na yon. Yung si Chris aabot sa point na paparinggan niya or sasagutin niya yung mga ganun. Unang-una, um, ang haba ng pinagsamahan ni Chris Aquino at ni Kim Chu, di ba? Alam naman natin na kahit sa Amerika, isa si Kim Chu sa inalaw ni Chris na makadalaw sa kanya nung nandun pa. So, hindi yun babaliwalain ni Chris Aquino. And besides, alam naman natin na even before, may mga nagsasabi na talaga, may mga tumitira or may mga pumipintas kay Riza May. Alam naman niya yun at si Riza May mismo ay feel niya yun. Kaya di ba, nagiging joke na nga lang yun. Pero look at her nga, sabi nga, ang laki ng ginanda ni Riza. Ako, iset aside na natin yon, mas gusto ko na lang na pag-usapan talaga ito. Yung pagdating ni Chris Aquino sa, huwag na natin masyadong pansinin yung kasi the more na pag-usapan natin yung lalaki at lalaki yon, di ba? O pag-usapan pag-fiesta, mas magandang pag-usapan natin tong part na to, yung pagdalaw ni Chris Aquino sa set of course ng Eat Bulaga, ang bongga-bongga, biglang nagpakita si Chris. Ako, may feeling ako na magpapakita talaga one of these days eh. Ayun nga, nangyari nga yun kanina. So, kasi syempre parang nagiging semi-regular na si Bimbi sa Eat Bulaga at talagang sa totoo lang, kwelang-kwela at click na click yung tandem nila ni Raisa May Dizon. Remember, mga bata pa lang kasi sila, gumawa na sila ng pelikula, ang dami na nakikyutan sa kanila. So, ngayon, at ganyan na nga. So, nung malalaki na sila, nung first time na nagkita, sa totoo lang, ang ano talaga ng mga tao, yung parang ang bilis nilang maka-idolize talaga dito sa Pilipinas. Lalo talaga pag tandem. Sabi sa inyo you can never go wrong pagdating sa tandem-tandem sa love team. Kasi nakikita natin, kahit ang mga senior citizens, and besides, yung mga comments, no, makikita mo na parang napapangiti na lang sila, nangingiti sila pag nakikita nila si Raisa May, tsaka si Bimbi, 'di ba? Alam mo, eto kasi very typical talaga yung kwento nung yung typical na pampelikula ni kasi ang kwento ni Bimbi tsaka ni Raisa May eh. Can you imagine, 'di ba? Alam naman natin ang pinanggalingan ni Raisa May. Alam naman natin ang power ng mga Aquino. Alam naman natin yung ganon yung lalaki sobrang powerful galing sa diba? Buena mayayamang pamilya, yung mga ganon sikat na pamilya. Si Raisa nang galing sa ibaba, umangat, din parang ganon. So ngayon 'di ba mahilig tayo sa ganyan eh, kahit na sa mga pelikula talaga, kailangan either mayaman yung lalaki, mas mahirap yung babae, or mayaman yung babae, mahirap yung lalaki. Pero usually, ganito talaga ang mga kaganapan. Mas maraming mayaman talaga yung lalaki. But anyways, ayun na. Kaya siguro bentang-benta, kwelang-kwela, at ang dami-daming natutuwa. Kasi nakakatuwa naman talaga silang panoorin. Yung, alam mong naglalaro lang, alam mong hindi naman pa seryoso. Kasi because mabata pa naman tong mga to, yung mga ganong tipo. Pero, natutuwa ka eh. Parang yun nga yung sinasabi, yung nang manunood ka lang, nanonood ka, and then biglang napapangiti ka na. Ako rin, ganun naman yung feeling. Nanonood ako sa na biglang napapangiti na lang ako. Especially, dumating pa si Chris Aquino, di ba? Yun na parang sinasabi nga na botong-boto. Even before naman, di ba, ganyan naman si Chris lagi, yung sa pelikula pa lang nila, may ganun na. Lalo naman ngayon, ang dami-dami ng fans nung dalawa. So, sa totoo lang yung mga comments nagbabasa ko, sinasabi ng parang bagay na parang the next Aldab nga daw, Alden Richards and Yaya Dab or Maine Mendoza, itong si Bimbi at si Riza May. So parang cute na cute yung tandem nila na ganyan. So ako I hope maraming pagkaaliwan na naman ng mga Pilipino kasi sa dami nating ng problema natin, minsan nakaka-focus na tayo sa sobrang negative 'di ba? This time, mag-focus naman tayo sa mga bagay na makakapagpangiti sa atin. Ayan, ako, masayang-masaya ako na nakita ko si Chris na umappear sa ganyan sa Itbulaga at parang sabi nga next time siya na ang magko-co-host din. Ang nakakaliw, ito parang after ng Bulaga, di ba, ayan, kumain pa sila, lumabas pa sila, and narinig ko yung boses kanina ni Jenny Ferre sa Itbulaga. So, I hope
mas ma-develop pa talaga itong tandem ni ano ni Raisa at si Bibi. Mas mabigyan sila ng segment, yung gano'n na, yung mas gusto kong mag-focus doon. Then, dun sa mga nangiintriga o yung mga nagko-connect kay Chris Aquino versus Kim Chu, wag natigilan na natin yon. Sa panahon ngayon, wag tayo masyadong mag-focus sa negativity. Although, aaminin ko, somehow may lapses din talaga doon. May parang nagamit si Raisa sa katatawanan dun sa part na yon. Pero kaya lang, kahit naman, bakit kay Kim Chu lang natatimingan? Bakit dati pag ginagawang joke yun ng iba, like, ginagawang joke ni halimbawa ni Vice Ganda noon, di ba, kay Jugs. At kahit yung mga ibang komedyante, pag ginagaya nila si Raisa May, hindi naman na-offend yung mga tao. Now that si Kim Chu yung natapat sa part na yon, eh parang ang dami-dami na agad, nanlilibak, ang dami na agad reaction. Well, ganun talaga, sabi nga. But ako for sure, Kim versus Chris, hindi mangyayari. Unang-una may direct access, may direct contact tong dalawa. Pag meron silang mga anong pwedeng pag-usapan, kayang-kaya nilang pag-usapan yung mga part na yan. So yun na muna, mag-positive na lang muna tayo. Huwag na dead muna tayo sa mga negative. At hayaan kiligin na lang tayo kay Raisa at kay Bimbi. Okay?